Sobrang ganda talaga dito sa Canada. Going 4 years pa lang kami dito sa Canada, guys. Hindi pa kami nakakalibo talaga doon sa mga iba't ibang mga provinces pa na iba't iba rin ang ganda based doon sa mga nakikita ko sa mga posts ng ibang nakatira dito sa Canada. And yung mga scenery na yan, guys, that actually a constant reminder para sa akin na nasa mabuting lugar yung mga anak ko, na magkakaroon sila ng magandang future dito. Hindi lang dahil sa magandang environment, but actually yung mga experiences na makukuha nila dito sa Canada. Kaya guys, pag may nakikita akong ganitong post na nagkakaproblema ang isang pamilya na nandito sa Canada, lalo na sa mga anak nila, that is alarming and nakakalungkot talaga. So yan ang pag-uusapan natin for today. Pero bago yan, intro muna tayo. Kakatapos lang namin mag-bike, guys, kasi nag-aya si Mrs. dahil nakita nyo naman, ang ganda ng araw, ang ganda ng sikat ng araw, medyo malamig, no? Pero tamang-tama yung weather para makapag-bike kaming dalawa. And para makapag-rest na rin ng konti kasi kami ay naka-remote work. So, para din magkaroon muna ng konting break. Kung gusto nyong panoorin yung full video niyan para lang makita nyo, no, yung mga napupuntahan namin dito ng mga park, check nyo na lang dun sa isang channel namin, no. So, kung kayo ay mahilig sa mga ganon, subscribe na rin kayo doon. Thank you pala guys sa mga nag-subscribe na at saka dun sa nagsusupport dun sa channel ko na yun. Anyways, no, ito yung post na nakita ko guys sa social media and para kasi sa akin, no, anything related sa mga anak ko or sa mga bata, kailangan i-prioritize natin yan. Hindi natin pwedeng basta ipagsawalang bahala. Kasi ako naniniwala ako, pag hindi natin sila natutukan, ganito yung possible na mangyari. Okay? Ito yung post na nakita ko. Ang title is Kultura sa Canada. Dumating kami sa Canada, buong pamilya 2022. Ang saya namin. Dahil natupad na ang pangarap namin at makakapag-aral na ang tatlo naming anak dito sa Canada. After 2 years, 2024, maayos naman ang work namin na mag-asawa. Nag-aaral naman ang mga anak namin. Pero lately, nag-iiba ang kinikilos ng mga anak namin. Nawala ang pagkamagalang. At halos pag uuwi ng bahay, hindi na sila lumalabas ng room. At ang nakakabahala pa sa gabi, madalas na kaming hindi nagsasabay kumain. At madalas rin sa room na sila kumakain. Maraming magulang ang nakakaranas ng ganito sa Canada dahil siguro sa kultura nila na-adapt agad ng mga bata at isa pa ay yung pagiging busy ng mga magulang sa pagtatrabaho. Ano ba ang dapat gawin namin mga magulang? Yan. And that is so sad, no? Na nakikita mo yung mga anak mo na ganun, no? So, based doon na sa kwento niyan, nawala yung pagkamagalang. So, ang ibig sabihin, magalang sila before, no? So, probably sa Philippines, hindi ganun ang ugali ng mga anak nila. Ngayon na nandito sa Canada, biglang nag-iba. Ano ba ang kultura ng Canada sa pag-aalaga ng mga bata? Ako po, hindi ko pa masyadong alam kasi nga, sabi ko nga sa inyo, going 4 years pa lang kami dito. So, yung mga matatagal na dito, guys, at saka yung nagpalaki ng mga anak nila dito, i-comment nyo naman guys, no? Para din mapagkwentuhan natin. Kasi ako talaga, sabi ko nga, anything related sa mga anak ko, I am so interested and vested on it. Ang napapansin ko lang, no, nung mga first months kami dito, yung experiences namin kung paano sila sa mga bata, like sa school, no, talagang may extra care, no? Hindi mo pwedeng basta hawakan ng bata. Kailangan mo magpaalam, no? Kung hahawakan mo siya sa buhok or what, kailangan mo magpaalam. Bawal paluin ng mga bata dito, no? And yung culture na yun, guys, na meron tayo sa Philippines, alam naman natin, no, na parte yan ng pagdidisiplina ng mga bata, no? So, tingin ba natin nakaapekto yun dahil kung dito ka lumaki, hindi ka pwedeng paluin, no? And ako, guys, no, aaminin ko, lumaki ko sa ganun. Lumaki ko sa disiplina ng father ko na ganun. And syempre noon hindi ko gusto yon, pero ngayon nare-realize ko na merong added yon na value sa aking paglaki. Kung nawala yung pagkamagalang o yung mga pag-uugali nila dati nung napunta sila dito sa Canada, so probably meron ding nagbago
hindi yung lugar lang, no? Siguro yung sa pagiging magulang din, no? Kasi guys, meron din akong nakikita na mga parents, no, na ang pagiging magulang is parang superiority, no? Dapat ako ang boss, no? Siguro mas maganda kesa ituring or iparamdam natin sa mga anak natin na ako ang boss, no? Iparamdam natin na ako ay magulang, no? Yung sumusunod sila sa inyo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Kumbaga isang salita mo lang sa mga anak mo, alam na nila yung ibig sabihin kasi nadisiplina sila na maayos at hindi sila more on the fear, more on the love. Kaya kanila sinusunod. Tapos yung ano pa, yung lagi nating naririnig sa Pilipinas, yung magulang ako, anak lang kita, no? Kami as a parents, natutunan namin na pag nagkamali kami as a parents, no, talagang nagso-sorry kami sa mga anak namin. Hindi yon kawalan bilang isang tao or bilang isang magulang. It's actually a sign of acceptance, no? Na pag nagkamali ka, hindi mo na kailangan magsinungaling or mag-aalibay ka pa or dahil nasa mataas na level ka, pwede mo nang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin kahit mali, no? Pag nagkamali ka, accept and sorry, you change and then you move on. Yun yung mga bagay siguro na dapat i-observe din natin bilang isang magulang. Alam niyo guys, meron nga ako ditong nakilala, no? And nagkakwentuhan kami minsan nung nagpunta kami sa bahay nila. Hindi namin alam na yung mga anak niya ay nandun pala sa kwarto, no? Tumagal kami doon mga 2 hours. Never namin nakita yung mga bata. Hindi man lang lumabas para mag-hi, mag-hello, 'di ba? Kasi sa atin, sa Philippines, 'di ba, ang turo sa amin, no? Pag may bisita si mama and papa, lumabas ka man lang, mag-hi ka, mag-hello ka, mag-bless ka, no? Because that is actually a sign of respect, 'di ba? So, sabi nga nung nakausap ko na 'yon, talagang ganyan daw sa Canada, no? Kaya nung nakita niya yung mga anak ko, kasi kasama namin nung nagpunta kami sa bahay nila, and sabi niya sa akin, kaya ikaw, samantalahin mo yung panahon na yan, no? Kasi darating yung panahon, paglaki nila, parang yung mga anak ko, ganyan din ang mangyayari. Syempre ako naman guys, hindi na ako umimik. Nagtataka din ako kung ano nangyari sa mga anak niya. Kasi ang sabi naman niya is, hindi naman daw ganun. Nung bago sila pumunta ng Canada, malambing daw, magalang, ganyan. So, nung nandito na sa Canada, ganyan ang nangyari, no? So, lagi kong iniisip yun ano nangyari. So, yung mag-asawa na yun guys, most of the time, iniimbita kami, no? Bago mag-weekend yan. Either mag-golf daw or kakain sa labas or magwa-wine, ganyan, no? Hindi kami nakasama kahit isang beses. Kasi guys, para sa aming mag-asawa, pag sinabing weekend, it's actually a time for my kids, for my family. It's either nasa labas kami, naglalaro, or nandito kami sa bahay. Tinuturuan namin sila for something about school, yung mga ganyan. So, in short, talagang nakalaan na yon for the bonding with the kids, no? Kasi nung minsan, inaaya kami, nung sabi namin na walang magbabantay sa mga bata. Kasi guys, wala naman kami ditong kasama. Kaming dalawa lang na mag-asawa. So sabi nila, sila daw noon, no? Nung maliliit pa din yung mga anak nila, kasi syempre nga, dito sa Canada, sub-sub din sila sa trabaho. So iniiwan nila sa daycare kapag weekend, at silang mag-asawa, nagde-date. Ang reason nila, para daw yun, time naman nila as mag-asawa. Parang ganun, no? Doon ko na-realize na siguro, kaya naging ganun, lumayo yung loob ng mga anak, dahil, di ba, kesa magkasama sila sa weekend, iniiwan nila sa daycare, no? Sa amin kasi, pag sinabi mong me time namin na mag-asawa, hindi talaga me time na kaming dalawa lang. We always make sure na kasama namin yung mga bata. Kasi nga, pag nasa labas din kami na mag-asawa at hindi namin kasama yung mga bata, parang may kulang, no? Ganun yung feeling. Kaya, most of the time, kasama talaga namin sila. Hindi ko alam kung meron akong nabasa, napanood, or meron kaming nakausap na doktor sa Pilipinas na ang sabi niya, pagdating daw ng 7 years old
ng mga bata, mahirap na silang baguhin. Meaning yung pag-uugali, no? Kaya nung pinapalaki ko rin yung mga anak ko, guys, sa totoo lang, meron akong fear, no, na ang question in mind ko is, mapapalaki ko ba sila ng tama, no? Ganun lagi yung question sa akin. And yung fear na yun, actually a good thing, no? Kasi lagi akong nire-remind na kailangan lahat ng gagawin ko sa mga anak ko, merong impact yun sa future nila. I am proud to say, no, na bago kami pumunta dito sa Canada para dun sa dalawang anak ko, bago pa kami nakapunta dito, nabigyan na namin sila ng core values nila, no? Yung mga culture na meron tayo sa Philippines, yung mga simple lang, yung respeto sa mga nakakatanda, kapag merong nag-uusap, kapag merong natutulog sa paligid, kailangan maging tahimik kasi respeto rin yun sa mga taong nasa paligid mo. Yung pagsasabi ng opo and po, pagmamano, guys, no? Para sa akin, no, pag pumunta ka sa isang lugar, hindi lang dito sa Canada, meron silang sariling culture. Halimbawa sa mga bata. Pero meron din tayong culture na pinanggalingan natin sa Pilipinas. Ako, guys, ang take ko dyan is 70 to 80% of the time nung mga anak natin, nasa atin, no? Lalo na kapag sila ay maliliit pa, no? Kasi papasok lang naman niya sa school, uuwi din niya ng bahay, no? So yung mga matututunan nila, most of the time, bukod sa school, sa atin, sa loob ng bahay mismo, sa ating mga magulang, no? So, kami mag-asawa, willing kami to adapt. Lalo na kung alam namin na makakatulong yung bagong culture na yun kung nasan kami sa progress ng mga bata or yung sa mga magiging pag-uugali nila in the future. Kasi syempre, kami na nandito sa Canada, we need to adapt as well. Pero hindi po lahat, no? Kasi may mga bagay din dito sa Canada na hindi kami agree. Tulad, guys, nung bago kami dito, no, na legal po ang paggamit ng substance, no? So, syempre kami doon, hindi talaga kami okay. So, pag meron kaming nakikita, pinapaliwanag namin sa mga anak namin na hindi yan pwede, ganito, ganyan, no? So, meron din mga bagay na sinasabi na namin na that is a good thing, pwede nyong i-adapt. Like yung, di ba nga, sa Canada, di ba, kapag nagbukas ng pinto, di ba, talagang maghihintay sila doon para makapass through yung mga tao. That is actually a sign of helping other people, yung mga ganon, di ba? Doesn't mean na i-accept mo lahat kasi nandun ka sa lugar. Hindi po. Kapag alam mo na makakasama sa mga anak mo, wag mong gawin, di ba? It's a common sense thing. At saka yung time, guys, yung quality time. Yung post na to, guys, kinda related to doon sa last post natin, yung laid off na 25 years sa tech, di ba? Kasi nga, kinda nagsisisi siya dahil hindi niya nabigyan ng tamang panahon yung anak niya, no? Or yung mga anak niya. Meron nga dong nag-post na it's about quality time, no? Which is true, and I really agree. Pero meron akong sariling version. Hindi ba kung kaya mo naman na may quantity, meron at may quality at the same time. Meaning, mas mahaba yung time mo rin or meron kang mahabang panahon na binibigay sa mga anak mo. Plus, may quality pa, no? Make sure na pag magkasama kayo together, talagang tatatak yun sa mga bata. Yung talagang feeling nila, they are loved, they are cared, you know? And talagang maging mariretain yun as their core memory and values. Again, most of the time tayo ang kasama ng mga anak natin. Kaya dapat we are really careful kung paano natin sila i-handle, kung paano natin sila pagsasabihan, no? And nakakalungkot yan. So yung mga post na to is a kinda reminder sa ating mga magulang or sa mga magiging magulang, you know, nabigyan natin ng panahon yung mga anak natin para wala tayong magiging pagsisisi or magiging problema in the future. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!